Tahasang tinukoy or binatikos ni dating PBA Commissioner Noli Iyala si Kai Sotto matapos matalo ang Gilas Pilipinas sa Tall Blacks. Inamin naman ni Coach Tim Cone na masakit or sobrang sakit ang pagkatalo ng kanyang grupo sa New Zealand. At si FIBA inilabas kung ano nakita sa double overtime ng Gilas at Tall Blacks. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Binanatan ni dating PBA Commissioner Noli Iyala si Kai Sotto matapos ang nakadidismayang pagkatalo ng Gilas Pilipinas sa New Zealand Tall Blacks. Sa kanyang pahayag, inihalimbawa ni dating PBA Commissioner Noli si Nikola Jokic na patuloy naglalaro sa koponan ng Serbia. Tanong, ano nga ba ang mga sinabi ni dating PBA Commissioner Noli tungkol kay Kai Sotto? Tutukan po natin ang mga sinabi niya mula sa kanyang official X or Twitter account. Ito yung itinuturing na GOAT ng Serbian basketball at isa sa pinakamahuhusay na manlalaro sa buong mundo na naglalaro pa rin sa isang World Cup qualifiers. Kahit maaari namang hindi na niya ito gawin, marahil ay may isa o dalawang aral na pwedeng matutunan dito si Kai Sotto. So dito mga playoffs, meron tayong maiintindihang point sa pahayag ni Commissioner Noli, lalo na pagkatapos na naging laban ng Gilas, di ba? Sa huling overtime kasi kitang-kita nahirapan ng Gilas Pilipinas na protektahan yung gitna. Naging malaking factor ang laki at physicality nila sa Menenga at ng iba pang big men ng New Zealand Tall Blacks, di ba? Habang nakahanap din ng space yung mga guards na umatake sa loob. Dahil dyan, natural lang siguro na isipin ng maraming fans na kung nando si Kai Sotto, baka mas naging matibay ang depensa sa ilalim ng ring. Sa taas at shot blocking ability ni Kai Sotto, posible na bawasan ang mga madaling puntos ng Tall Blacks sa gitna, di ba? Hindi man garantiya yun ng panalo mga playoffs. Pwede sana nitong baguhin ang daloy ng ilang mahahalagang possession, lalo na sa overtime. Pero ganun pa man mga playoffs, mahalaga ring tandaan na ang pagkawala ni Kai Sotto, hindi lang simpleng decision na ayaw niyang sumama, di ba? Ayon mismo sa coaching staff, ang priority niya ngayon is yung paghabol sa NBA opportunity. Maaring hindi yun ang gusto ng maraming fans, di ba? Lalo na sa gitna ng napakahalagang FIBA window. Pero yun yung landas na pinili niya para sa kanyang karera. Pwedeng hindi sumang-ayon yung marami sa decision na yun. Pero iba yung pagsasabi na wala siyang pakialam sa Gilas eh. Hindi naman niya sinasabi yun. Siguro yung isang bagay na hindi matatawaran talaga is yung sakripisyo ng mga players na nandun. Ang buong Gilas, ibinigay ang lahat hanggang umabot ng 2 overtime laban sa isa sa pinakamalalakas na koponan sa region. Nakakabigo ng resulta, di ba? Nakakadismaya at normal lang na pag-usapan kung ano sana yung naging epekto kung kumpleto yung lineup nila dito. Pero sa dulo mga playoffs, nagdadasal pa rin tayo na sana makuha natin yung Australia, although suntok pa rin sa buwan kasi nga sobrang tigas naman nila kumpara dito sa New Zealand. Kung tila dismayado si dating PBA Commissioner Noli Iyala sa nangyari kay Kai Sotto, dismayado rin si Coach Tim Cone sa resulta ng laban. Sa kanyang pahayag ay binanggit nito ang tikas na ipinamalas ni Alex Iyala sa Wimbledon, kasabay ng panghihinayang sa pagkatalong nalasap ng Gilas sa mga kamay ng Tall Blacks. Tanong, ano nga ba ang totoong sinabi ni Coach Tim Cone? Tutukan po natin ang mga sinabi niya mula sa kanyang official X or Twitter account. Sobrang sakit ng pagkatalo, kahit paano masaya ako na nanalo si Alex sa kanyang laban. Ang panalo niya ay para sa bansa. Kami naman hindi namin nagawa ang parte namin. Masakit talaga. So dito mga playoffs, ramdam na ramdam sa sinabi ni Coach Tim kung gaano kasakit yung pagkatalo, di ba? Hindi ito yung tipong tambak na talo kasi eh. Ito yung laban na ilang beses nang akala mo hawak na ng Gilas pero sa dulo nakawala pa rin ng New Zealand Tall Blacks. Kaya talagang mas masakit tanggapin yun. Nakakatuwa rin na kahit bagong talo yung Gilas, naalala pa rin ni Coach Tim si Alex Iyala dito sa Wimbledon. Pinapakita lang nito mga playoffs na mas malaki ang tingin niya sa bandera ng Pilipinas kumpara sa sarili nilang resulta. Habang nagdiriwang ang buong bansa sa pag-abante ni Alex sa third round ng Wimbledon, aminado siyang hindi naman naibigay ng Gilas ang inaasam na panalo para sa mga Pilipino, di ba? Ang pinaka nakaka-frustrate pa rito mga playoffs, hindi talaga bumigay yung Tall Blacks. Sa buong laro, 14 na beses nagpalitan ng lamang at umabot pa sa double overtime. Tuwing may malaking tira yung Gilas, may mas malaking sagot ang New Zealand. Tuwing aakalain mong ito na yung momentum ng Pilipinas, agad silang nakakahanap ng paraan para makabalik, di ba? Yun ang naging kaibahan ng dalawang team sa pinakadulo ng laban mga playoffs. Pero kahit masakit yung resulta, isang bagay hindi pwedeng alisin sa Gilas talaga. Lumaban sila hanggang dulo sa huling segundo ng laro. Walang umatras, walang sumuko. Natalo man, pinakita nilang kaya nilang makipagsabayan sa isa sa pinakamalalakas na koponan sa region. Ang challenge ngayon mga playoffs, kung paano nila dadalahin ang laban na yun sa susunod na
bakbakan kontra Australia at kung paano nila maiiwasang maulit yung mga pagkakamali na sumakit ng husto hanggang dulo. Samantala, inilabas naman ng FIBA ang nakita nila sa bakbakan ng Gilas at Tall Blacks. Sa kanilang pahayag, nabanggit nito ang pagiging tila kalmado ng Tall Blacks sa sitwasyon kung saan halos makuha na ng Gilas ang panalo. Binanggit din ito ang pagiging determinado ng Gilas sa nasabing bakbakan. Tanong, paano nga ba nakita ng FIBA ang nasabing laban? Tutukan po natin ang mga sinabi ni FIBA sa FIBA.basketball. Ang double overtime thriller ng New Zealand ay naging pagpapakita ng tibay ng loob, pagiging kalmado sa ilalim ng pressure at mahusay na pag-execute sa mga pinakamahalagang sandali ng laro. Napigilan ng Tall Blacks ang determinadong Gilas Pilipinas sa isang laban na nagtampok ng matitinding palitan ng lamang. Umabot sa 14 na beses ang pagpapalitan ng liderato at nagtapos sa isang napakadramatikong bakbakan na nag-iwan ng marka sa fans na nakatutok hanggang sa huling buzzer. Alam nyo, hindi talaga may kakaila na tama ang naging paglalarawan sa laban, di ba? Yung pinaka nagustuhan ko dito is yung ipinakita ng New Zealand Tall Blacks, yung composure nila. Ilang beses nang nakaabante yung Gilas dun Ilang beses ding nabuhay ang momentum ng Pilipinas. Pero hindi mo nakitaan ng Tall Blacks na nataranta sila. Parang alam nila na may paraan pa silang bumalik sa laro, di ba? Isa sa pinakamalaking susi ng panalo nila is yung depensa kay Justin Brownlee. Isipin mo, 5 puntos lang ang naitala ng naturalized player ng Gilas Pilipinas. Napakabihirang mangyari yan, Halatang pinaghandaan talaga siya ng Tall Blacks. Hindi sila nagbigay ng komportableng tira at halos bawat hawak ni Brownlee ng bola, merong nakaabang na depensa talaga doon. Pero ang mas nakaka-impress dito mga playoffs, kahit napipigilan nila si Brownlee, hindi naman basta bumigay yung Gilas doon. Ibig sabihin yan, kahit hindi gumana ang pangunahing scorer ng Pilipinas, nakahanap pa rin ng paraan ng ibang players para manatiling buhay yung laban. Doon mo makikita na lumaban talaga yung buong team. Sa dulo, yung naging kaibahan is yung pagiging kalmado ng New Zealand sa mga pinakamahalagang sandali nila. Tuwing may malaking basket ang Gilas, may mas malaking sagot sila doon. Hindi sila madaling mataranta. At yun din marahil ang pinakamalaking aral na pwedeng baunin ng Gilas mula sa napakasakit pero napakagandang laban. So guys, maraming salamat.